Magandang araw po sa inyong lahat mga karbi natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karbi natin, PMA nagsimula ng gumalaw. Pinoprotektahan ang konstitusyon ng bansa at kongreso na maalam. Yan mga karibyo ang ating alamin mula po dito kay Sagam TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Nagsimula na ngang kumilos mga kabayan ng ating mga kasundaluan, lalong-lalo na ang mga opisyal sa PMA. PMA alumni, suportado ang desisyon ni Kuting ng Norte na gawing revolutionary government ang ating konstitusyon upang sa ganoon ay hindi na sobra ang kapangyarihan na ang naibigay sa mga kongreso. Tambalos-los at ibang mga kongresong kasabwat nila ay di malayong maliligwak sa kanilang mga posisyon at mawawalan ng kapangyarihan. Para nga sa buong impormasyon, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa ating channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification. Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Nagsimula na ngang kumilos mga sovereign power as a people of this sovereign nation. Ng social media, merong isang netizen na nagsabi, hindi kami payag sa ICC na manghimasok sa justice system namin. Kaya tayo na ang mag-aresto nito mga dayuhang magsasawa na kakahiyang gawain sa ating bayan. We have a sovereign power as a people of this sovereign nation. At sabi din naman ng isang netizen, para matigil na ang pagtatalo na hatiin na lang ang bansa sa dalawa, yung kalahati kasama ng mga adik, pusher, drug lords at ICC, yung pangalawa, bawal ang adik, pusher, drug lords, ICC at may war on drugs. At sabi din naman ng isang netizen, napakasimple lang kung walang proyekto ang isang politiko sa bayan niya, huwag bigyan ng pondo para maiwasan ang korupsyon. LT, LTFRB, libreng sakay sa EDSA, EDSA Carousel at Consolidated Jeepney sa Metro Manila. Aarangkada muli sa Nobyembre. Mga kababayan, ha? No, ito pong mga kababayan natin dyan sa mga bumabiyahe dyan sa EDSA, mga commuter dyan sa EDSA, hindi po nila naramdaman yung ano na yan, yung 1.3 billion. Ang tanong, saan po napunta to? Saan po napunta tong 1.3 billion? Imagine meron tayong 1.3 billion pang libreng sakay. Sabihin, masasabi nyo bang walang pera ang ating pamahalaan yan? Di ba? Pero po pera eh. Ang problema, mismanagement at korupsyon. Yun po ang problema dito. Kasi kung mamanduhin po ng maigi yung pera sa ating pamahalaan, talagang aabot sa ating mga kababayan ang serbisyo. Kaso po mga kababayan, magmula sa executive hanggang legislative, talagang yung corruption po napaka-rampant sa totoo lang. Ngayon, pinagbibintangan ng mga provision sa 1987 Constitution kung bakit naghihirap ang bansa natin. Parang mali po ata yung obserbasyon ng ating mga politiko dito sa pagdating dito sa kung bakit ganito ang estado ng pamumuhay sa ating bansa. Ano po to ang dulo po ng lahat ng nararanasan natin ngayon dito sa ating bansa? Bunga po yan ng dekadang korupsyon na nangyayari sa ating pamahalaan. No, hindi po natin pwedeng sisihin yung 1987 Constitution. Sa tingin natin, ito atin to kung yung mga politiko kayang magbulsa, kayang magtago ng 1.3 billion. Ito hindi natin alam kung saan napunta kasi pinangako to
na noong Nobyembre 2023, aarangkada yung libreng sakay na yan sa EDSA Carousel at ibang consolidated jeepneys. Ngayon mga kababayan natin, wala po silang naramdaman na libreng sakay diyan sa mga EDSA Carousel na yan at saka yung mga consolidated jeepney. Ngayon, kung nagtataka po kayo kung bakit talagang, napakahirap ng, ating bansa, hindi po 'yan dahil sa kung kanino pa man, dahil po 'yan sa mga kurakot na politiko na namumuno sa ating bansa. Kaya yung pag-aamenda ng 1987 Constitution, hindi naman po tayo makikinabang. Ito amin lang po 'to dito sa PH Update. Hindi po tayo makikinabang. Alam niyo sino makikinabang diyan? Yung mga gahamang politiko. Mas dadami ang kanilang kukurakutin, yun ang sigurado. Oh, yun po ang sigurado do'n. No, pero kung ang mga, nakaupo, talagang ang serbisyo, para sa tao, kahit konti lang po ang pera ng ating bayan, mapagkakasya at makakaabot, aabot sa sambayanan ang mga programa at tulong na gustong iparating ng gobyerno. Pero kung ang kahit masandamakmak, kahit bilyon pa, trilyon pang pera pumasok sa ating bansa, ibubulsa lang po yan ng mga politiko, yan ang sigurado natin. Kaya kung naghintay tayo ng mahigit 30 taon, hindi natin binubulat-lat yung ating saligang batas. Kaya pa po siguro nating maghintay ng another 3 years or another 5 years. No? Matagal na po tayong naghihirap. Ngayon, kung ang mangyayari dito, sa pag-aamenda ng saligang batas, itong mga politiko lang ang makikinabang, saka na po natin pag-usapan yan. Ito po mga kababayan, ayon po dito sa Okta Research, an Okta Research survey conducted in December 2023 found that more than half of Filipinos are in favor of government working with the International Criminal Court ICC investigating drug-related killings that occurred under the Duterte administration. Ito po ang problema dyan. Yang kasing issue na yan mga kababayan at yung mga nagkakandak-kandak ng survey na yan, ang problema po natin dyan, hindi po natin alam kung ano ang tanong at kung naiintindihan ba nila ang tanong at kung naiintindihan ba nila kung bakit meron tayong war on drugs. Yun po ang problema doon. Oh, baka kalahati ng tinanong nitong Okta na 'to puro ano, puro dilawan o di naman kaya mga kampon ng administrasyon na 'to na galit sa mga Duterte o di naman po kaya mga binayarang trolls ng, ibang mga opisyal diyan sa House of Representatives ang pinagtatanong ng Okta na 'yan. Talagang pabor sila na makipagtulungan ang, pamahalaan para dito sa ano na 'to, ICC na 'to. Ano po, alam po ba ng mga tinanong niyo? Yan mga karbi natin, posible po yung sinasabi no na posible na, 'di ba? Mga binayaran po ito. Oh. Paano natin masasabi? Kasi tingnan niyo po mga karbi, dito po nga sa People's Initiative 'di ba? Gumagamit din po sila ng pera para magpapirma. Paano pa kaya ito na talagang totally, 'di ba? Kasiraan ng mga Duterte ang kung magtatagumpay man sila dito. Oh, kaya posible po hindi naman natin sinasabing totoo, pero posible po ng ganon, no? Na yung mga depende po 'yan sa kung sino po yung tinatanong, 'di ba? Kung saang lugar. Oh, kasi 'di ba may mga lugar na talagang galit sa mga Duterte, 'di ba? Oh. Kung yung estado ng kanilang buhay ba ay 'di ba? Depende po 'yun sa mga factors, 'di ba? So, ano sa palagay niyo mga karibin natin, posible kayang nagkakabayaran sa mga sorbe-sorbeng ito? Na kung sakaling makipagtulungan ang ating bansa diyan sa ICC na 'yan, magmumukhang katawa-tawa ang ating bansa, ang dating parang ang ating republika, hindi po natin kayang iresolba ang mga nangyayaring, issue na kagaya ng, war on drugs noong panahon ni Tatay Digong. Gano'n na po ba ka-inutil ang ating, justice system sa atin? Naiintindihan po ba 'yun ng inyong mga pinagtatanong kayo diyan sa OTA? Ipinaliwanag niyo po ba kung ano ang magiging, imahe ng sambayan ng Pilipino, ng Republika ng Pilipinas kung sakaling hayaang mag-imbestiga yang ICC na 'yan sa ating bansa? Sige na nga. Hmm. Kung naiintindihan nila yung mga, magiging imahe ng ating bansa at yung ating mga abogado, yung ating mga korte, yung ating mga huwes, sa
international community na talagang mapapahiya sampal sa pagmumukha ng ating bansa yung pagpasok ng ICC na yan, kung yun pa rin ang gusto ng mangyari nitong mga tao na 'to, talagang galit na lang po sila sa mga Duterte. Tama o mali? I-comment niyo po sa baba. Tama, Kung lahat tama. po nung sinabi natin, naiintindihan ng mga tinanong dito sa research na 'to at ang kanilang sagot, pabor pa rin sila na makipagtulungan sa ICC, malaki po ang diferensya ng mga tinanong diyan sa OCTA na yan. Kung naiintindihan po nila talaga kung ano ba yung ICC na yan at pabor pa rin sila na makapasok sila dito. Imagine kung meron kang kamag-anak na abogado o judge o kung ano pa man. Napakalaki po nung kahihiyan. Kailangan pa po tayong pasukin ng mga banyaga dito para turuan tayo kung ano ang tama at hindi tama. Parang yung mga abogado sa ating bansa, yung mga korte, talagang mga inutil tayo. Parang ganun ang sinasabi natin dito. Parang ganun ang sinasabi natin dito. Para sinabi natin dito sa mga ICC na pasok kayo dito kasi di gumagana yung walang mga inutil yung ano namin dito, yung judiciary namin, mga inutil, yung mga wes, mga abogado, mga korte namin, mga walang kwenta kaya pumasok kayo dito. Ganun ba gusto ng mga tinanong nyo? Sige nga, tama o mali? Ganun po yun pinayagan mo ang ICC na mag-imbestiga dito at makipagtulungan ng ating pamahalaan, parang sinabi po natin, inutil. Walang kwenta, hindi gumagana ang ating justice system. Ang ating mga korte basura, ang ating mga abogado basura dito sa ating bansa. Pabor po ba kayo doon? Kaya kung pabor kayo doon, talagang sobrang galit na lang po kayo sa mga Duterte. Napakalaking kahihiyan po nun mga kababayan. Sa ating bansa sa international community. Kaya po, i-comment nyo po sa baba kung pabor po kayo dyan sa ng OCTA na yan. Ipaliwanag nyo doon sa mga alam nyo ba, dapat pag nagtanong kayo, pagka pumabor ka dyan, ibig sabihin, ang ating justice system, hindi gumagana. Kailangan natin ng tulong nitong mga puti na to na turuan tayo sa tama at mali. Gusto nyo yun? Ipapirma ka. At dapat nakalagay doon, pagka pabor ka dyan, ibig sabihin, gusto mong mapahiya ang sambayan ng Pilipino sa international community. At ganon kahinang klase ang mga Pilipino, hindi nila kayang resolbahin ang kanilang problema sa kanilang bansa. Kailangan pa silang turuan nito mga nagmamagaling na puti na to. Kung pabor ka pa rin doon, napakalaki ng presyo mo. Ayun po mga kababayan, dumako po tayo dito kay Senator Bato de la Rosa. Naglabas po siya ng kanyang mensahe na pagsuporta para dito kay Senator Joel Villanueva. Panoorin po natin itong video. Mr. President, likewise, before I move to refer the privilege speech of our Majority Leader, of course, as his Deputy Majority Leader, I'd like to, I'm a witness on how hard our Majority Leader works. Mr. President, we are the first and the last to leave. Pero sa sa mga PMA graduates natin, yung mga PMA, mga retirees, yung PMA alumni, maglabas po kayo ng manifesto. Na hindi nyo suportado itong People's Initiative. Tingnan natin kung di babahag ang buntot nito mga congressman. The floor. Even during the budget season, we are here from 9 a.m. sometimes to the wee hours in the morning. Kami-kami lang nandito, Mr. President. Ilan po lang tayo. Unlike the other house, there are a lot. Pero dito, ilan lang po tayo. And even, I would say that I'm very proud to be part of this leadership, to be a Deputy Majority Leader. No, none better than our Majority Leader. And even during our light moments, Mr. President, we are talking about how we can do something to improve the lives of our people. Yan po ang hindi alam ng ating mga kababayan. Hindi tayo nagtatanong kung ano magandang relo, ano magandang kotse, ano magandang auto. Mr. President, even during our Ganun ba sila sa Congress, sir? Galing kayo doon marami kayong kilala dyan. Yun lang ba pinag-uusapan nila? Anong mga usong kotse, anong usong relo, anong usong cellphone, ganun ba yun? moments, pinag-uusapan natin anong pwede natin gawin. Paano natin matutulungan ang ating Defense Department? That is how we can improve agriculture. Kung ano-ano pinag-uusapan natin, siguro yan ang hindi alam ng ating makabayan. Sagutin mo muna yung hamon sa'yo ni Sir Mark Lopez bago ka magbibita-bita dyan. Kahit po. Pati paano natin ibaba yung sobrang grabe. Pero tayo dito,
suportado natin ang Senado. Ayaw po nating magkaroon tayo ng unicameral. Hindi po tayo doon, pabor doon na pagka nagbotohan, pagka papalitan ng ating saligang batas, kayang braso-brasuhin ng House of Representative ang Senado. Pagka gusto nila nangyayari, hindi po tayo pabor doon. Lalo na yung mga nakaupo ngayon dyan sa House of Representative. Naku po. Sabing Naku talamak po. na na korupsyon sa ating bansa. Opo. Oh. Oo. Alam nyo pala. So yan mga karibin natin, kahit anong gawin natin dito, no, kahit, di ba? Alam naman natin na alam din po ng Kongreso kung ano po ay Senado, di ba? Yung mga problema no, ng ating bansa. But, di ba, napapag-usapan ba? Ito lang, napapag-usapan ba sa Senado, sa Kongreso, yung pagkamahal-mahal ng mga bilihin, no? At may mga solusyon ba silang ipinopropose? Diba? Parang wala naman tayong naririnig na ganun, di ba, mga karibin natin. So, para sa akin, parehas lang po yan. Parehas lang po sila, no? May mga sariling interest din yan, mga karibin, kahit anong sabihin natin, di ba? May mga sari-sariling interest yan, no? Ako nga, nagtataka ba? Di ba, kung bakit pa nila kailangan, di ba sa pagpangangampanya pa lang, bakit po nila kailangan gumastos na napakalaking pera, no, pag-advertise ng kanilang mga sarili? Bakit kailangan nilang gawin yun? Kasi, di ba, alams na. Pag nanalo, di ba, doon na sila ulit, bibirada. Di ba, sa budget ng bayan. Babawiin po nila lahat ng nagastos nila noong nakarang eleksyon. Di ba? Unlike kung wala ka talagang di ba? Yung parehas po kaya dating Pangulong Duterte noon, di ba? Walang gaanong advertisement. Tsaka mga sponsor. Walang ganun. Diba? Walang tinatawag na utang na loob doon sa mga oligarko. Kaya kung anong gusto niyang gawin, kaya niyang gawin. Diba? Yan, mga kapasensya na kayo na paano tayo napapunta doon yung usapan. Diba? Kasi nga po, naiinis lang tayo mga karibin natin kasi napakagagaling po nitong magsalita pag nandyan na po sa posisyon. Pero wala naman pong ginagawang puro imbestiga. Tama po, puro imbestiga lang sila. No? Puro imbestiga lang. Walang napapakulong, walang, di ba? Minsan pa nga, nababayaran pala. Well, anyway, mga karibin natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang reaction, di ba? Opinion. I-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ng inyong pong reaksyon sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga karabin natin, maraming salamat po.